Mayong aga mga abyan kag mga kauturan, magabasa kita sang aton nga pamalandungan diri sa Mateo kapitulo 19. Magasugod ako sa pagbasa sa bersikulo 16 tubtob gid sa bersikulo 25. May isa ka tawo nga nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot manunudlo, ano bala ang maayo nga himuon ko agod akon maangkon ang kabuhi nga walay katapusan? Si Jesus nagsabat nga abala nagapamangkot ka sa akon kung ano ang maayo. May isa lamang ang maayo, tumana ang mga sugo, kung luyag ka mag-angkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nagpamangkot siya ano nga mga sugo. Nagsabat si Jesus, hindi ka magpatay, hindi ka panginbabayi o kung magpanlalaki, hindi ka magpangawat, kag hindi ka man magbutig. Tahura ang imo amay kag ang imo iloy, kag higugmaa ang imo isig ka tawo subong sang imo kaugalingon. Ang pamatan-on nagsabat, natuman ko na ining mga sugo, ano pa bala ang nakulang sa akon? Si Jesus nagsiling sa iya, kung luyag ka nga manginhimpit, lakat ka kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo ang kwarta sa mga imol, kag maangkon ka sing matuod nga manggad sa langit kag dali sunod ka sa akon. Sang pagkabati sini sang pamatan-on, naglakat siya nga masinulubon kay manggaranon siya. Gani si Jesus nagsiling sa iya, mga gintutunan, nagasiling ako sa inyo nga mabudlay para sa isa ka manggaranon ang magsulod sa ginarian sang langit. Nagasiling pagid ako sa inyo nga mas mabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa ginarian sang Dios sang sa isa ka kamilyo nga maglusot sa buho sang dagom. Magapangamuyo kita. Balaan nga Dios kag amay namon, nagapalapit kami sa imo kag nagakilala o Dios sang imo nga pagkagamhanan, imo nga pagkadako labaw sa amon mga kabuhi. Pakamayuha o Dios kami sa magapamalandong kami sang imo nga mga pulong. Ang imo pulong gabayan sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga nagapamati o Dios kabay pa makaagom sa mga pagpakamayo halin sa imo. Nagatugyan kami sini kag nagasalig sa ngalan sang amon manunubos nga si Kristo Jesus kabay pa. Madamo ang nagasiling nga ang kabuhi sang isa ka tawo dukaangay sang isa ka misteryo. Life is a mystery, they say. Madamo sa mga hitabo sa kabuhi o kung sa kalibutan nga hindi mahangpan sang tao. Mga bagay nga daw hindi maeksplikar bisan pagani sang siyensya. May mga butang nga nagakatabo sa palibot naton nga bisan nano naton kapalibog o kung paghangup sang mga butang ini, hindi gid naton maeksplikar ang tanan. May iban man nga nagasiling, life is a riddle, daw isa ka papakot o kung butang nga daw hindi mo man masabat. Kag tungod sini kadamo sa mga palamangkutanon sang tawo nga nagapaabot sila sang mga pamangkot. Mga utod sa aton pagkabuhi sa sini nga kalibutan, hindi gid naton masabat ang tanan nga pamangkot sang tawo kay hindi makita Dios. May limitations ang aton nga mga pangunahuna. Kagkaroon nga aga magadala ko sang aton pamalandungan nga nagasiling, The Hopeful Inquirer. Kag mabasa ini naton sa Matthew chapter 19 verses 16 to 25 nga nagasugid ini sa aton sang istorya nangod sang isa ka tawo nga manggaranon nga nagpalapit sa aton nga Ginoo kag nagpamangkot, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? So isa sa mga ginapamangkot gid niya amo ang nahanungod sa kabuhi nga wala sa katapusan. Nya manunudlo ano ang akon nga himuon. Mga abyan kag mga kauturan, kadamo sa mga bagay nga pertinente nga ginapamangkot sang tawo nga dapat sabton. Kag ang balaan nga kasulatan may ginatudlo sa agoton sa mga butang nga importante. Agud mahangpan naton ang plano kag kabubuton sang Dios sa aton nga kabuhi. Kag bisan pa mga butang nga hindi masabat sang ang aton mga pamangkot paagi sa pagpahangup sang balaan kasulatan kag sang balaan nga espiritu, maintindihan naton
nga ang Dios gali may mga tinutuyo bisan pa sa mga itabo nga hindi naton maeksplikar. Nadumduman ko nga akong eksperyensya sang una kay man timalawig ako sa theological education gagang akong background. Amo nga nagpastor ako sa malawig sa mga kasimbahanan, but at the same time nagpanudlo man ako sa mga estudyante nga mangimanog pastor sa Convention Baptist Bible College, mga lapit 20 ka tuig nga pagpanudlo ko. Sa Central Philippine University College of Theology, nagtudlo man ako. Sa Asian Theological Seminary diri sa Bacolod sang una, nagtudlo man ako. Halos ang akon nga ministry more on teaching and preaching or pastoring. Pero sa akong experience sa pagpanudlo, may mga estudyante sa seminaryo, sa aton Bible schools nga madalom ang mga pamangkot nga daw halos hindi ko masabat. Kag kun kaysa, I humbly told them that their questions, I cannot answer their questions. It's beyond my comprehension. May isa nga time nagpamangkot, paano naton may baluan ang kabuhi naton sa langit kay tiway man to sa may nakakadto? What is life in heaven? And what are our activities there in heaven? Kag iban pa nga mga madalom nga mga pamangkot, the problem on suffering, for example. Kung ang Diyos gamhanan nga hindi ani mapunggan ang mga butang malain nga kakatabo sa kalibutan. Mga utod sa nahambal nakon may mga butang nga hitabo sa kalibutan nga ang Diyos gid lang makasabat. Ang aton siguro mga hypothesis, mga teorya, but in the end siling sang aton Ginoo sa bagong katipan, ang tanan igapahayag sang Ginoo kun siya magkarina kag ang aton kag si Apostol Pablo nagahambal man sang kasubong sini. Karon nga aga mga utod, balik ako sa aton nga topiko nga nagasiling The Hopeful Inquirer kag nagasugid ini sang isa ka pamatanon nga tawo nga may ara-ara, may kasarang maayo ang standing sa pangabuhi. Pero nagpalapit siya sa aton Ginoo kag nagpamangkot, ano pagid bala ang akon himuon? Agud maagon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. So ang subject sang iya inquiry amo ang life eternal. What must I do in order to have life eternal? So ini siya nga tao, walay duha-duha nagabatyag siya sang mga bagay nga kulang sa iya kabuhi kag in spite of the fact nga materially well off siya, he was a rich young ruler, he had everything in life, but then he feels that something is lacking in him. And that is the reason why he came to Jesus and asked him, Master, what good thing shall I do that I may have life eternal? Kag ang Ginoo nagsabat sa iya, Why callest me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into his life, keep the commandments. Kag sila ano nga mga pamangkot. Kag ang Ginoo nag-review sang kasuguan sang una nga ginhatag sang Dios sa kay Moses, nagasiling thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor and thyself. Kag makita naton ang reaksyon sang tao diri nga nagpalapit sa iya sa kamanggaranon, isa ka pamatanon, sinya tigin-tipigan kung ini halimpas ang una, sang hubin pagid ako. May kulang pagid bala sa akon. Kag ang Ginoo nagsiling, If thou wilt be perfect, go and sell that you have, and give to the poor, and thou shalt treasure in heaven, and come and follow me. You will have treasure in heaven, and come and follow me. But you have to share your goods. You have to sell what you have, give it to the poor, be generous, and then follow me. You will have treasures in heaven. So ang aton Ginoo diri nagahambal sa treasures of heaven, samtang ini nga pamatanon nga manggarano nagahambal sa iya ang iya concerns about treasures on earth. Kag medyo nakibot gid siya sang hambal sang aton Ginoo. Ang aton Ginoo na kay balo kun anong yara sa tao bisan pang aton personal nga kabuhi, mga tinago naton. Kag nakita sang Ginoo ini nga tao manggaranon, and probably he knew that this man was so materially bound or attached to his wealth. And so he said, if you want treasures of heaven,
Follow me, sell what you have, share it to the poor. Buligi ang mga imol, ihatag ang mga kung anong yara sa imo, ayan sobra na ini, ihatag sa iban. Kag may treasure ikaw sa langit. My friends, these verses detail a conversation between our Lord Jesus Christ and this young man who came to him to inquire about the way to eternal life. Like every conversation recorded in the Gospels between our Lord and an individual, ini nga conversation sang ginuupod sa sining isa ka pamatanon nga manggaranon deserves special attention. We all know that salvation is an individual business and everyone who wishes to be saved must have private personal dealings with Christ about his own soul. Let me repeat this. Must have private personal dealings with Christ about his own soul. Hindi about his own property, about his own wealth, kundi nanungod sa iya nga kalag. Kag ini nga tao nga nagpalapit sa aton Ginoo, as described in the Bible, is materially well off. He had great possessions, dira sa verse 22. Pero may ginabatyag siya nga kulang sa iya nga kabuhi. Kaintindi siya nga ang tao hindi lang lawas, kundi may kalag ang tao, may espiritu ang tao, kag ang mga butang nga ginapamangkot niya diri, may kaangtanan sa spiritual life niya sa kinanglanon sang iya nga kalag. Kay when man sa pamangkot na nungod sa mga butang nga tutanon, material things, ara sa iya. So aware siya sa limitation sa iya kabuhi diri sa kalibutan. Kag nagabatyag siya siguro nga after all these things, bayaan ko lang ini kay man ang mga Hudiyo sa unang gapati sining natawag nga life beyond the grave or eternal life. Kag ini ginhambal sang aton Ginoo bisan pa sa bag-o nga katipan. Sa John chapter 3:16, ang bisan sino nagatuo sa iya, nga anak sang Diyos may kabuhi nga wala sa katapusan. So ini nga tao nagpalapit sa aton Ginoo kay nagabatyag siya nga may vacuum ang kabuhi niya. Something is lacking, something is missing. And so he was hoping that something good pabatian niya sa aton Ginoo, pero sabat sang aton Ginoo has nothing to do sa mga material possession, kundi sa mga butang nga imuon niya, agud maagom niya ang ginharian sang langit. May apat ka butang diri mga kauturan nga luya ko i-share sa inyo. First of all, we see for one thing from the case of this young man, that a person may have desires after salvation and yet not be saved. Let me repeat. A person may have desires after salvation and yet not be saved. Nagahandom sang kaluwasan pero hindi maluwas. Kag siling nakon ini nga tao, he had everything, pero nagkadto sa aton Ginoo hindi tungod sang balatian. Ngayuhon sang Ginoo kangay sa mga masakiton balang nagpakiluoy sa aton Ginoo. Lord Jesus, Son of David, have mercy on us. Siling ni Bartimeus kag iban pa nga mga masakiton sa sadto nga tiyon, kag ang Ginoo nag-ayo sa ila. Ang kay sining isa ka pamatanon niya has nothing to do with physical health or condition sa iyang panglawason. Nagkadto siya kay may ginapangita sa isa ka butang nga kinanglanon sang iya nga kalag. He comes about his own soul. He opens the conversation with the frank question, "Good Master, what good thing shall I do that I may have life eternal?" He was a hopeful inquirer. Nagalaom siya sa iya pamangkot, masabat siya sang aton nga Ginoo. Yet by and by, this very young man goes away sorrowful, siling sang aton kasulatan, nagpalayo siya sa aton Ginoo nga masinulubon. Nga ang nagmasinulubon siya, nga nagapalayo sa Ginoo, may ginapamangkot siya, karon ginsabat siya sang aton Ginoo, pero his countenance fell, the Bible says. Ang iban dyan sa kasulatan, mabasahan natin, matapos nga naka-enkwentro sila sa aton Ginoo. There is great rejoicing, nagakalipay sila ya. Labi ng mga tao nga gintandog sang aton Ginoo. The woman at Jacob's well, tong Samaritan woman, matapos nga balaan niya kung sino si Kristo, nalipay siya, nagpanugid sa iban, nga ring Mesiyas.
Iban pa nga mga masakiton. Nagatumbo-tumbo sa kalipay. Pero iniya nga tao, matapos ng kwentro si Jesus, kagin-sugiran, nagsabat siya pamangkot, nagmasinulubon siya. Nga masinulubon siya. He was longing for salvation, ara na kuntani, and yet, wala iya maagom. He lost the opportunity of being saved, or what it means to follow the Lord Jesus Christ and to inherit eternal life. And so, my friends, amo ini ang ginahambal sang aton nga kasulatan, nangin masunulubon siya. My friends, we must never forget that good feelings alone in religion are not the grace of God. Kung isang batyagan naton, do kanami sang aton nga feeling bala. Sa kung ara kita sa simbahan, kung ara kita sa mga bagay nga daw religious, pero mga utod, let us think of the grace of God, lain ini in the context of salvation, kaya ang kaluwasan naton by grace. Paagi sa pagtuo, kag paagi sa pagtuman sa natudlo sang aton nga Ginoo. We may know the truth intellectually. We may often feel prick in conscience. We may have religious affections awakened within us. Have many anxieties about our souls. Kag nagahibi ang iban sa aton tungod sang aton na batyagan, nanungod sang aton nga pagtuo. But my friends, ining balatyagon, kag kunano mga butang ni baluan ta, parte sa Biblia, parte sa mga butang nga Juston, all this is not conversion. It is not the genuine saving work of the Holy Spirit. Importante gid mga utod nga naka-experience kita nga kita paagi sa grasya sang Dios, ginluwas niya kita. And so let us apply this lesson sa aton nga kaugalingon nga kabuhi. Perhaps we know that it is to feel we sometimes feel very religious, may mga handom kita, may mga desires kita, but let us be aware or beware that we do not rest in them. Ay kita nagasalig sa mga amo lang niyo. Kung okay na kita, complacent na kita. Let us never be satisfied till we have the witness of the Spirit in our hearts that we are actually born again and new creatures. So ining pamatanon, nagahandom siya sang kaluwasan, nagahandom siya sang kabuhi nga wala sing katapusan, nga yara gid lang kay Jesus, kabalo siya nga sa Jesus gid lang makahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ini hopeful inquirer na miss niya ang opportunity because of one thing, and that is he was so attached sa iya worldly possessions. It is good to feel, but my friend, it is far better to be converted. Isa may balatyagon kita, excited kita, kanto kita simbahan, basa Biblia, attend conferences, okay man na. Pero mga utod, not until we are truly converted to Jesus Christ and we become human, hindi naton maagom ang ginatawag nga kabuhi o kung kabuhi sang Diyos nga yara sa aton. Secondly, we see for another thing from this young man's case that an unconverted person is often profoundly ignorant on spiritual subjects. Ignorant on spiritual subjects. Amo niya ang ugali sa mga unconverted person. He may have the form of religion, but he is ignorant on matters that pertains to his soul. Abi niya kay nagahimo sa keep sa commandments ni Moses sa Old Testament. Abi niya okay na ni. He was so ignorant. Sa ginatawag pagka makasasala sang tao, sa pagkabalaan sang Diyos, he was so ignorant about the grace of God and many other things nga kinanglanon sang iya nga kabuhi. Why? Because he was unconverted. Kag iningayang man, nagpalayo tungod kay mo, ini wala niya maintindihan ang mga butang nga kinanglanon sang iya nga kalag. It is possible nga sa aton nga kabuhi sa mga Kristohanon, kung isa makasiling kita nga may mga miyembro kita nga mga third generation Christians na, halimbawa sa lulo, sa nanay, dason sila nga mga apo, nanging Kristohanon, hasta nag-mature sila. Pero mga utod, it's possible nga bisan nano kalawig ang aton pagbasa sa Biblia o kung ano pa nga mga butang nga ginahimo naton nga siling naton religious, kung wala kita isang genuine conversion sa kay Kristo, lost man kita sa gihapon. Ayhan madamo kita sa naibaluan ng mga doktrina.
O kunaihan, may mga butang nga daw halos na master na naton. Damo kita bersikulo nga ginabasa. Na yung memorize naton, pero way pa naton maintindihan ini mga butang nga ginabasa naton. Nakadumdum ako sa isa ka musician, wala kadugay na gid sa simbahan siya. Siguro mga 40 years na siya nga nag-play piano sa music sa choir. Pero sa akong personal nga experience, one time nag-share ako na nungod sang ABC of Salvation, ng fundamentals of salvation, accept, believe, and confess sang imo sala agud nga mabaton mo si Kristo. Kasi uli nakabati siya sa akong conversation sa isa ka bag-o nga tumuluo. Ay, pastor, amo gali na. Ako bala, dugay na gid ko di sa simbahan. Sobran ako di 40 years. Amo gali na, pastor, kang tao agud maluwas. Kinanglan, mag-admiter siya, makasasala siya. Dapat magtuo gali siya kay Jesus. Kaya man niya, pastor, ako yan, lipas ang generation namon, mga Kristohano na. Ni pastor, wagi ko kayong sina. Tudoy, abi ako, imagine that. Dugay na sa simbahan, 40 anyo sobra, pero wala siya kaintindi sa ginatawag doctrine of salvation. Kag posible ini makita naton ini nga ihemplo sa iban nga mga kauturan naton nga dugay na sila sa simbahan ang ilalulo, kalulahan, kag ginikanan, pero sa ilang nga panahon daw wala sang nibal-an nanungod sa mga butang nga spiritual. And so my friends, amuning ugali sang unconverted person. He is open, profoundly ignorant on spiritual matters. Kag tungod sini ang aton Ginoo pabatyag sining pamatan-on nga naghandom sang kabuhi nga wala sing katapusan. This man was an honest inquirer, hopeful inquirer, and yet he missed the opportunity. Kabay pa nga sa aton nga mga pagkilala sa Ginoo kag sa aton pagkabuhi, aton ginbatyagon nga kita linuwas sang aton Ginoo kag nagahandom nga kita magagrow kag magamature sa mga butang nga espirituhanon nga kinanglanon sang aton nga kabuhi. Now, ikatatlo diri nga makita naton mga kauturan, we see from this young man's case that one idol cherished in the heart may ruin a soul forever. One idol cherished in the heart may ruin a soul forever. Kag ang Biblia nagasiling that the Lord, our Lord, knew what is in man. Kag ining hopeful inquirer nagpalapit sa aton Ginoo ining young man kung ano ang dapat niya himuon, pero may nakita ang ang aton Ginoo sa isa ka butang nga importante gid siya kabuhi nga hindi niya ma-let go, hindi niya ma-give up, kundi importante bisan pa sang mga butang kinanglanon siya kalag, hindi niya pag-ibaylo. Kag amuning aton Ginoo makita naton sa aton nga teksto nga ini nga tawo masanulubon gid tungod kay nagasiling he went away sorrowful for he had great possessions. Mga utod, ang aton nga mga wishes, ang aton mga desires, okay malang na, no? Pero mga values kita, may mga priorities kita, pagkabay pa, hindi ini mangin substitute. So the most important person in our life, and that is God, who appeared in the person of Jesus Christ, who is our Savior, nga paagi siya na agom naton ang kabuhi nga wala sing katapusan tungod kay nagtuo kita sa grasya sang aton nga Ginoo. And so mga utod, he went away sorrowful for he had great possessions. Mas importante siya ang dotanon nga manggad sang sa pagpati kapag tuman sang gintudlo sang Ginoo siya, sell what you have, give it to the poor, and you will have treasures in heaven. So para sa iya, importante gid nga may mga butang sa kalibutan nga magamit niya. Sino ba lang nagapanginiwala sa? That's reality. But then, my friends, in the scheme of things, pa-priority sa aton kabuhi, ang aton Ginoo kaklaro gid sa gintudlo nga above all else, above all things, above all our priorities, our values, whatever may be our motive, kinanglan ang Diyos mangin preeminent sa aton nga mga kabuhi. Kagamuni permi ang ginahambal ni Apostol Pablo si esulat sa mga taga-Kolosas. Sa Colossians ang hambal siya that Christ may be found preeminent in your life.
Magsiling ka nga preeminent, meaning sa tanan nga mga butang siyang una. That is why the Lord Jesus Christ naghahambal ginsummarize siyang 10 Commandments into 2 sila niya. Sa ikadwa, love God with all your heart. Kandi sa ikadwa niya, love your neighbor as you love thyself. Love God with all your heart, with all your soul. Man mga kauturan, mga butang sa kalibutan, okay ginaya magamit nato nini, pero that should never be a substitute or we should take them as rival to our Lord Jesus Christ. Kaya kung dito ganing priority naton sa kabuhi, kisang aton attention, tanan lang haton, ihatag naton dira, kay manti may ginahandom kita nga mga butang sa kalibutan. Pero mga kauturan, ang aton Ginoo kay balo, nga ini nga mga butang, although importante, o malagi lamang ini, kag sa aton Ginoo siya pagpanudlo, unahon gid naton higugmaon ang aton Dios nga aton manluluwas. So, any idol cherished in the heart may ruin a soul forever. Kung ano man mga idols ang aton kabuhi, kadamo ko sa mga hobby naton, mga vices, mga pleasures, kag iban pa nga ginapakadako naton suglas ang aton pagpalangga kapag kilala sa Ginoo. That is idolatry. Naga-compete ina sa aton loyalty, sa aton faithfulness sa aton nga Ginoo. Kag ang katapusan diri makita naton mga utod sa aton teksto, the fourth thing that we learn in these verses is the immense danger which riches bring on the souls of those that possess them. Amuning temptation sang riches bala nga posible madalaya sa kalag, sa iya nga kalag, sa iya kabuhi. It's possible nga madula ang iya kalag, mapalayo sa Ginoo tungod sang temptations sang mga butang nga sa kalibutan nga ginsako, ginangkon, gintingwaan sang tao nga manginara. To the extent nga ginsacrifice siya ang welfare sa iya nga kalag. That is why the Lord Jesus Christ sa aton nga teksto nagasiling, it's easier for a camel to go through the needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Kag makita naton diri mga utod, kadamo sa mga temptations sa sini nga pagkabuhi naton sa kalibutan. Pagkabay pa nga sa mga kauturan naton nga bless ang Ginoo, hindi mangin hindran sa ilang pag-alagad sa Dios, hindi mangin upang. May mga tao nga tungod sa prosperity nila nagguba sila kay hindi sila makaibalo maggamit sa mga butang nga ginhatag sang Ginoo sa ila. Pero may mga tao man nga matapos gid pakamaayo sila sang Ginoo, nangin maayo pagid ang ilang nga kabuhi. Nag-enrich pagid sang ilang nga kabuhi sa pag support sa mission sang Ginoo, sa pag-alagad sa nga may katutam. Ang mga butang na naangkon nila sa kalibutan, hindi yan nagpailayo sa ila, kundi nagbulig pagid sa ila sa pag-enjoy sang kabuhi upod sa aton nga Ginoo. And so my friends, let's go back to our text. Makita natin diring stories ang young man who had everything. He had every form of religion. Ay had ka-practice sa sang routine sang iyang nga pagkilala sa Dios, going to church, praying, iban pa kangay sa iban sa aton. Pero mga utod, if we have no Christ in our hearts, makaluluoy kita because we are still lost. And so let's get rid of any idol that would rival or compete with our loyalty, our faithfulness to God. And let us pray for our friends who are rich, nga hindi sila madala sining butang sa kalibutan, kay man mga butang malagi lamang. Ay importante nga kita nagapabilin sa aton nga Dios, nga amo ang nagauyat sang aton nga kabuhi, kag bisan pa sang aton nga palaabuton kay Jesus gid lang, ang Dios gid lang amo ang matutuod nga kasiguruhan sang aton nga kabuhi. Wala na kita sang tion pa mga biyan. Salamat gid sa inyong pagpamati, kabay pang ang Ginoo magpakamaayo sa inyo nga tanan.